dyan sa live streaming nationwide and worldwide. Gumalaw na po kayo. The Lord is healing you. Wala po siyang sawa nagpapagaling. Napakarami pong himala ang ginagawa po niya ngayon. Yung dating hindi nyo nagagawa, gawin nyo na pong lahat ngayon. You are healed, you are whole. Bless Him. Bless Jesus, your great physician. You are the Lord, the healer. Send your word and heal our disease. You are the Lord. You are the God that healeth thee. You are the Lord, the healer. You send your word and heal the disease. You are the Lord, the healer. Sabihin niyo po itong lahat, mga minamahal. Salamat, Panginoong Hesus. Ako'y pinagaling mo na. Lahat ng karamdaman ko ay kinuha mo na. Napakabuti mo. Napakabait mo. Wala kang kagaya. Aking dakilang manggagamot. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Be seated, please. So, tanongin nyo na yan. Magaling na yung mga yan. At sinibigyan natin ng pagkakataon makapagpasalamat. Inulit ko po, magaling na po kayo. Napakarami pong himala ang nakita ko po nangyari. Not only in our nation, but around the world. Hindi lang po kagalingan po ng sakit karamdaman ang ginawa ng Lord sa inyo, maging po yung pagbibigay ng kapayapaan sa inyo pong puso at isip. Kaya, hintayin ko po ang inyo pong praise report. Call me now, message me, email me. I want to hear from you. At lagi niyo pong ipamalita ang oras ng himala. Sabihin niyo po sa lahat na sa oras ng himala, lahat ng dakilang himala ay nangyari at nagagat. At salamat din po sa inyong katapatan sa pagbibigay niyo ng inyong mga ikaput handog para ang gawain ng Diyos ay lalo pang lumaganap at marami pa po tayong maabot na buhay dahil alam niyo naman ang Panginoong Kristo ay bababa na. And the moment you give your tithes and offerings, expect to receive. Yun po ang sabi ng Panginoong Kristo in Luke 6:38, magbigay kayo at ito po ang pangako niya at kayo bibigyan. Gustong takal, siksik, liglig, umaapaw at walang sukat paglagyan. Ang ibabalik sa inyo ng mga tao, sapagat ang panukat na ginamit nyo, ang siya ring panukat na gagamitin sa inyo. So napakalinaw po nun. Ang tawag po ron ay the law of sowing and reaping. Pag tayo po ay nagtatanim, tiyak tayo po yaani. And always remember, pagdating po sa bigayan, wala pong lugi, lahat po ay pakinabang. Lahat ang gagawin sa Diyos po ay walang lugi, siya po inyong kapakinabangan. Gagawin po natin ang may kagalakan according to 2 Corinthians 9:6-15, because God loves a cheerful giver. Pag ginagawa natin ito na may kagalakan, bunga ng pag-ibig sa Kanya, ang Diyos po ay natutuwa at tayo po ay pinagpapala. Sa papong malakas na palakpak sa Diyos. Glory to God. Thank you, Jesus. Patuloy po tayo magtaas ng dalawang kamay as we worship the Lord. Oh, He is worthy. Worthy the Lamb that was slain. So worthy. No one is like Him. Worthy. Worthy the Lamb
Hear the cries of the shackles from the onset of time. The chains of the pit, there is no key. See the tears of the broken, hear the cries of the slaves. Is there no one worthy to set us free? And the crying is stilled as the chorus rings out. The shackles were released from their chains. Thousands of voices are singing the song. Worthy, worthy the Lamb. Worthy, worthy, worthy the Lamb that was slain. Worthy, worthy, so worthy, worthy, worthy the Lamb that was slain. Then all the archangels, the saints of all time, holding the crowns in their hand, bow down before Him, joining the song. Worthy, worthy the Lamb. Worthy, say it. Worthy, sing it. Worthy the Lamb that was slain. Say to Him, worthy, worthy, worthy the Lamb that was slain. Sabihin natin to ng malakas, hindi ako pwede magkasakit. Mula ulo hanggang talampakan, ako'y malusog. Ang mga mata ko, tenga ko, utak ko, atay, lapay, abdo, baga, bituka, lahat ay malusog. At kung bakit ako'y malusog, kasi si Jesus ay nakatira sa akin. Hindi ako magkakasakit. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Praise God. So, ayan. Kaya lagi ko po itong sinasabi sa inyo, ulit-ulitin ko po, kailangan nyo po ito. Wala pong ginawang diablo, kundi magtupuno po ng sakit karamdaman sa mundo. Kaya doon po sa mga tao na nagsasaper, kamag-anak nyo, kaibigan, kakilala, maging kayo po na magaling na, ay dapat meron ito. Sa kanyang mga sugat, tayo ay magaling na. Para pag naloko po yung diablo kayo pa may sakit pa, hindi na po siya makakapanloko dahil kukumpes nyo na po yung kagalingan nyo. Dahil ito pong aklat na ito yung magre-remind sa inyong magaling na kayo. Pinagaling na kayo ni Jesus. Kailangan nyo po ito. Kailangan. At dahil kayo po yung magaling na, ngayon ito po yung ikalawa, how not to be sick, paano po hindi na magkakasakit. Kasi hindi po sapat na magaling tayo, dapat din na tayo nagkakasakit.
At ito po yung magtuturo sa inyo para hindi na kayo magkasakit. At ikatatlo, paano kayo magpapagaling na may sakit. Hindi po ba napakaganda? Alam niyo sa sugat ni Jesus, magaling na kayo. Pagkatapos, paano hindi kayo makakasakit at paano kayo magpapagaling ng mga may sakit. Kaya kunin po natin itong lahat, saan mga kayong sulok ng Pilipinas mundo, umorder po kayo. At yung inyong pong ilalab offering ay ginagamit natin sa gawain ng Diyos. Kaya wag na po kayo mag-atubili. Higit po itong mahalaga sa tinapay, isda, pagkain, kotse, bahay, lupa at gasolina. Amen? Yung gasolina po ay nasa-short, pero ito po ay hindi. Ito po ay palagi advanced, up-to-date, at proven. Kaya napakahalagang dito po tayo mag-invest sa bagay ng Diyos. At isa pa po, para lalo niyo pong malaman ang ministeryo po ng Tatay Apostol, ay dapat meron kayo aklat na The Ministry and Works of an Apostle. Ito po ay Tagalog-English, kaya kung ano po yung gusto niyo pong translation ay available. Kaya kung kayo atin po ng family camp, at alam ko nga atin kayo doon po lalabas yung ating Tagalog version. Kaya dapat alam niyo po ito, kung meron pong unang-unang dapat nakakaalam ng trabaho ng Tatay Apostol bilang Apostol, ay kayo. Amen. Kayo, pati mga kapatid nyo sa buong mundo. Kaya available po sa inyong lahat yan. Kaya kung wala pa rin po kayo newsletter, dapat meron po kayo. Mahal pa po yung hamburger kaysa rito. Ito po yung naglalaban na maraming kapahayagang kailangan ninyo, especially nung tayo po ay magdiwal na ating ika-40 taong spiritual birthday. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Glory to God. So, samahan niyo po ang tatay sa aklat po ng in 1 John 5:4 and 5. So, makinig po kayong maigi. Ang pamagat po nito ay Overcomers in Christ. So, napakahalaga po ng kapahayagang ito. Kaya gusto ko pong ihatid sa inyo at makarating ito sa sambayan ng Pilipino, sa lahat ng tao sa mundo na kung saan ngayon po ay nababahala at nababalisa sa maraming krisis na nangyari sa ibabaw ng lupa. Kaya matama po tayong makinig. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Sa Tagalog, ang sino mang isinilang ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. At ito ang ating tagumpay na tayo naging matagumpay sa sanlibutan dahil sa ating pananampalataya. At sino siya na nagtatagumpay sa sanlibutan? Siya na sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Taas po yung dalawang kamay na nakakaintindi nun. So, ang ibig po sabihin ng salitang overcomers ay isang tao na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay naging conqueror. One who conquers, prevails, and is victory over all seasons and circumstances despite opposition and hardship. Kagaya po ngayon, buong mundo po ay nag-aalala, tataranta dahil lahat po ng bilihin ay nagtaasan. Yung oras ng trabaho, nabawasan. At yung problema kung hanggang kailan tataas yung lahat po ng bilihin, pag wala nang tamaas ang langis at gasolina, ay sumunod na po ang lahat. Isa pong kabigatan sa lahat. Kaya napakahalagang ang kapahayagang po ito ay maunawaan ninyo. Kaya malinaw po ngayon na binabalita ng local news, international news, at lahat po ng news na merong krisis sa mundo. Taas po yung kamay ng naniniwala may krisis sa mundo. Yung iba hindi nagtataas ng kamay. Taas po yung kamay ng naniniwala may krisis sa buong mundo. So lahat po tayo. Lahat po tayo naniniwala. Kaya lang, kahit po may krisis sa mundo, pag tayo nasa Panginoong Jesucristo, hindi po tayo apektado nito. Kasi ang sabi po ron, krisis sa mundo. Hindi po sinabing krisis ng nasa kay Kristo. Tapos po yung dalawang kamay na nakakaintindi nun. Kaya maliwanag po yun. Magkaiba po yung nasa mundo at kay Kristo. Yung nasa mundo, wala kay Kristo, kaya apektado sila sa krisis na nagaganap sa mundo. Pero pag nakay Kristo ka, ay hindi ka apektado. At ang sabi rito, tayo po'y matagumpay sa lahat ng krisis na nagaganap sa mundo sa anuman pong panahon at anuman pong pangyayari. Ngayon, ang tanong po ay bakit? Pagkat ang sabi po ng Bible, nung si Jesus po ay namatay sa cross, inilibing, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay na muli mula sa mga patay, lahat po ng sumpa ng kasalanan
mga sakit at karamdaman, kamatayan, kahiyan, kahirapan, lahat po ng sumpa, bunga ng pagsaway sa kautusan at lahat ng gawa ng Diablo, kagaya ng hinanakit, tampo, sama ng loob, inggit, habag sa sarili, pagpatay, pagnanakaw, corruption, kayabangan, kahambugan, pangkukulam, panalangin sa patay, pagtawag sa mga patay, lahat daw po ng ito ay nilupig na ng Panginoong Jesucristo. Sinira niya na, pinawalang bisa niya na para sa atin. Do you get that? Para kanino? Para sa atin. Hindi niya po ito ginawa para sa sarili niya, kundi para sa atin. Kaya nung si Jesus po ay tumira sa atin, nanahan sa atin, so ang lahat po ng ito ay wala ng bisa sa atin. Wala na po siyang kapangyarihan laban sa atin. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Napakahalaga pong maunawaan niyo yan. Kasi lahat po na nagaganap sa mundo na binanggit ko, lahat po ito ay nilupig na ni Jesus. Tinalo niya na. Si Satanas, tinanggalan niya ng kapangyarihan. Mga demonyo, tinanggalan niya ng kapangyarihan. Lahat po ng ito ay wala ng bisa at kapangyarihan laban sa atin. Amen? Kaya nang siya ay sumaatin, tayo po ay naging malaya sa lahat ng ito. At ito rin po ang sabi niya in John 8:36, ang sino mang pinalaya niya ay malaya na sa lahat ng ito. Dahil ang tapos na ay tapos na. Ang natalo na, natalo na. Ang nalupig na, ang nawala na, nawala na. Amen. At yun ang sabi ng Lord in John 19:30, it is finished. Tayo po ay naaapektuhan lamang nito pag tayo po ay sumusuway. Ayan. Maliwanag po ba yun? Nagkakaroon po ito ng impact at effect sa atin pag tayo po ay hindi sumusunod. Pag nagkikibit balikat tayo sa utos ng Diyos, hindi natin siya inuuna. Kagaya ng sabi niya in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, that is the will of the Father, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dito po nagkakaroon po uli ng power ang mga ito upang tayo ay guluhin, pinsalain, abalahin. Kaya napakahalagang tayo maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. Mabuhay tayo may malinis na puso. Alaman po yung sitwasyong inaharap natin, na may misinterpretman po tayo, naaakusahan, minsan po ay nachichismis na walang katotohanan, huwag tayo maghihinanakit. Magpatawad tayo kaagad. Mabuhay tayo sa pag-ibig, sa pag-unawa, sa kababaang loob, kaamuan. Gaano man po kapangit ang sitwasyon, gaano ang kapangit ang pangyayari, tayo po ay mabuhay sa pag-ibig. Taas yung dalawang kamay na nakakaintindi nun. Kaya dapat yung inyo pong relasyon sa Panginoon, inyo pong pinapagtibay. No? Pakinggan niyo po akong may gitamin po kayo sa akin. Dahil lahat po ng ito'y tinapos na ni Jesus, wala na siyang power sa bawat isa, so ito po yung nagpapaabot ng malinaw na katotohanan, yung inyo pong tagumpay at kasaganaan, pakinggan niyo po akong maigi, huwag kayong mag-alis ng tingin sa akin, at kahirapan ay hindi nakabase sa takbo ng ekonomiya ng buong mundo. So halimbawa, ang tot po ng marami, pag maganda ekonomiya ng buong mundo, walang krisis, sila po ay masagana. Pero pag may krisis, kagaya ngayon, sila po ay naghihirap. Kaya yung pong ekonomiya ng mundo, ang nagdidepay ng kanila pong kinabukasan. Pag maganda ekonomiya ng buong mundo, walang krisis, apektado yung kanilang kasaganaan. Pag pangit ang ekonomiya ng mundo, may krisis, apektado yung kanilang kahirapan. Yun po ang nangyayari sa marami. Mali po yun. Pakinggan niyo po ako lahat, tumingin po kayo sa akin. Tayo pong na kay Kristo, naman po ang kalagayan ng ekonomiya ng buong mundo ay masagana at pinagpala. Dahil ang atin pong kasagana at pagpapala ay wala pong connection sa takbo ng ekonomiya ng mundo. Kung siya po ay maganda o siya po ay nasa krisis, ito po ay nasa ating relasyon sa Kanya. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Nasa ating relasyon sa Kanya. Kaya maganda ang relasyon sa Kanya ay dapat pinagtitibay niyo araw-araw sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa Kanyang mga utos. Patuloy na pagbibigay ng ating mga ikapo at mga handog. Napakinggan niyo po ito. Alam pong sabi po ng Diyos in Malakay 3:10-12, pakinggan niyo po itong maigi. Dalhin niyo ang inyong mga ikapo at handog sa bahay ko, upang merong pagkain, magamit sa paglilitas ng kaluluwa, maibahid sa TV, sa radio, magamit sa mission of love, sa application, translation, sa ating biyahe, at iba pa pong gastusin.
Yun po ang purpose ng pagbibigay ng tithe and offering, para merong pagkain, resources sa kanyang bahay. Maliwanag po yun. Napakinggan niyo po ito. At ito ang sabi niya, at bubuksan ko ang mga bintana ng kalangitan. Ano po ang dahilan? At ibubuhos ko sa inyo ang pagpapalang walang sukat paglagyan. Upang nang sa ganon, anuman ang sitwasyon sa mundo, kayo ay pinagpala. So rito, makikita po natin, mga minamahal, na wala itong koneksyon sa kung ano ang takbo ng ekonomiya ng mundo. Ito'y nasa ating relasyon sa Kanya. Kapag tayo tapat sa pagbibigay na ikaput handog, hindi po tayo mawawala ng biyaya. Tuloy-tuloy po yung pagbubukas niya ng mga bintana ng kalangitan at pagbubuhos ng pagpapalang walang sukat paglagyan. Huwag niyo po kakalimutan yan. Ulit-ulitin niyo po itong panoorin mamaya. Intindihin niyo po siya ng maraming ulit. Dahil ang katotohanan naririnig niyo po yung magpapalaya sa inyo sa kamalian at bulong ng dyablo na puro kasinungalingan. On the contrary, kahit maganda pong ekonomiya ng mundo, pero pag nagnanako ka ng ikaput handog, maghihirap ka. Dahil hindi ka ibibless ng Diyos. At huwag niyong kakalimutan, alam pong biyaya, meron tayo hindi galing sa mundo, hindi galing sa United Nations, kung sino pang hari, presidente at emperador. Ang biyayang tinatanggap natin noon hanggang ngayon ay galing sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Yung ating amang sumasalangit na nagsabi, according to Philippians 4:19, that He will supply all your needs. Yung ating pangangailangan nung nakalipas, ngayon, bukas at habang panahon. So napakaganda po nito. Kaya kahit anong mangyari sa mundo, maghirap man siya na maghirap, hindi tayo apektado pag yung relasyon natin sa Diyos ay maayos. Dahil siya po ang nagpapala. Siya po ang humahatol. Amen? Siya po ang manlilikha. Siya ang may-ari ng lahat. Maliwanag po ba ito? Now, samahan niyo po ako sa aklat po ng awit. Awit. Psalm 37. Verse 18 and 19. Nabibilis po ba kayo sa kapahayagang to? Inuulit ko, ulit-ulitin niyo po yan sa atin pong Facebook page. Intindihin yung maigi, pagpasalamat niyo sa Diyos. At ito po yung inyong ideklara. The blameless spend their days under the Lord's care. Sa ibang translation, the righteous, blameless, spend their days under the Lord's care. And their inheritance will endure forever. In times of disaster, crisis, they will not wither. In days of famine, kahirapan, kagaya na nangyari ngayon sa buong mundo, mayroon pong malaking economic crisis worldwide. In days of famine, they will enjoy plenty. Sa ibang translation, they will be prosperous. Amen. Ano pong sabi? Tayo raw po nasa Panginoong Kristo na malinis ang buhay, matuwid, makadiyos, masunurin sa kanyang utos. Ang sabi ng salita ng Diyos ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Para pong isang mansanas, halimbawa, ito po yung mansanas. So, ito po yung nasa kamay natin. Wala pong pwedeng magnakaw noon, tama. Walang pwedeng sumira sa mansanas kasi nasa kamay natin. Yun pong ibig sabihin kayo nasa Lord's care. Na yung inyong buhay nasa kamay ni Jesus. Na kahit anong gawin ni Satanas ng mundo, kagaya na nakalipas COVID, walang effect sa atin. Kasi tayo po nasa kamay ng Panginoon. Naintindihan niyo po yun. Nawaan niyo yun. Palakpak po ng malakas yung nakakaunawa. At ito pong pagkikare niya po sa inyo ay 24/7. Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Enero hanggang Disyembre. May tao ba dito? Tulog po kayo o gising kayo, binabantayan niya kayo. May tao po ba dito? Dumaan daw man po tayo sa apoy ay hindi tayo masusunog. Dumaan daw tayo sa dagat, hindi tayo malulunod. Yun po ang sabi ng Isaiah 43:1 and 2. At ang sabi ng Panginoon, anuman daw pong sitwasyon, pangyari, saan man tayo pumunta, tayo po ay iingatan niya, sasamahan niya, palalakasin niya, bibigyan niya ng tagumpay. Yun po ang sabi ng Isaiah 41:10. May tao po ba dito? Naunawaan niyo po yun.
Na kanino po yung kinabukasan nyo tagumpay? Nasa Diyos. Wala sa sinamang politiko, hari, presidente, emperador, kumpanya, nasa Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Para po itong COVID noon, ay di ang dami po mga kapatiran na matay. Dapat hindi po nangyari yun. Pero tayo, hindi tayo naapektuhan kasi alam natin ang katotohanan na walang tatalab sa atin. Si Kristo ang ating balutit kalasag. May tao po ba dito? At di ko po alam kung ano pong kadahilanan, bakit sila nagkaganon, pero ang sabi ng Biblia, pag may kasalanan ka, naapektuhan ka. Mapapalad ang may malilinis na puso, exempted sila sa krisis. Mapapalad ang mga sumusunod sa Diyos, sila po ay iniingatan ng Diyos. Mapapalad ang tapat sa pagbibigay na ikaputhandog sa gitna ng kahirapan ng mundo, sila ay pinagpapala ng Diyos. Tuloy-tuloy po ang pagbubuhos ng Diyos ng biyaya sa maraming bukas na bintana sa langit. May tao po ba dito? Amen? At ang sabi po ng binasa natin, sa gitna daw po ng kahirapan ng mundo, taga-oras ng himala ay payaman ng payaman ng payaman ng payaman. Sa gitna ng kahirapan ng mundo, ang wealth transfer ay nagaganap nangyayari. Sa gitna ng kahirapan ng mundo, si Satanas ay binabalik lahat ng ninakaw sa ating kasama ng maraming tubo. May tao po ba dito? Wala ko nakikitang lumulukso, lumulundag rito. Wala ko nakikitang tumatalon. May tao po ba rito? Hello? Do you get that? Tanyong Israel, nung sila po'y sumusunod sa Diyos, lahat ng kaaway nila ay naghihirap, pero sila po'y masagana. Ganito rin po sa atin. O huwag niyo po itong kakalimutan, mga minamahal, mga iniibig. Nasa relasyon natin to sa Diyos. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, be like Jesus. Seryosuhin niyo yung aral ng tatay, ipamuhay niyo yung naririnig ninyo, ulit-ulitin ninyong pakinggan, unawain ninyo, upang maging magaan ang pagsunod ninyo. Huwag niyo siyang ilagay lang sa ulo, ilagay niyo sa puso niyo, at ipakita niyo sa buhay niyo. May tao po ba dito? Kailangan maging seryoso tayo. You must take God seriously. Paniwalaan natin ang salita niya, sundin natin. Huwag natin ikabuhay, pakiramdam natin. Sa pagkaunawang ang Diyos ay nagsasabi ng totoo. At kahit minsan hindi niya tayo lolokohin, ang pangako niya ay ngayon na. Ang kapangyarihan niya ay ngayon na. Ang himala ay ngayon na. May tao po ba dito? Naunawaan niyo po ako. Kaya lagi po kayong dapat active sa bahay ng Diyos. Huwag tayong gumayon sa marami, kailangan pang i-follow up. Kailangan pang tawagan. Kinakailangan, Sabado pa lang, nakaredy na yung puso nyo, nananalangin na kayo sa gabi bago kayo matulog. Para pagdating ng umaga ng linggo, punong-puno na kayo ng kagalakang pupunta sa bahay ng Diyos. Kung paano hindi kayo pumapasok sa kumpanya at opisina ng late, huwag din kayong papayag na pupunta sa bahay ng Lord na late. Hindi po pag late kayo sa pagpasok sa kumpanya at bawas sweldo, baka tanggal pa sa trabaho. Huwag niyo pong gawin sa Diyos yun. Bigyan natin siya ng higit na mataas na pagpapahalaga at parangal. At huwag tayong maniwala sa diablong paglinggoy, meron pa tayong ibang dapat gawin. Ang ating dapat gawin paglinggoy, pumunta sa bahay na sa oras ng himala sa EDSA. Ako ngayon po ay nasa ibang bansa, puno ang buong mundo ng chapter ng GSI Shield. Kung kayo nasa buong Pilipinas, puno ang buong Pilipinas ng GSI Shield. At lagi niyo pong pakinggan yung aral natin sa podcast. 24/7 po yan sa YouTube. Yung mga kanta na yan. Amen? So walang bayad lahat yan. Television. Seryosuhin po natin ang ating relasyon sa Diyos. Kaya pag-isip niyo sa umaga, mahalin niyo po siya. Huwag tayong gumayan sa maraming puro problema pinapaabot sa Diyos. Kung meron, pero alam po si Satanas ang may problema sa inyo. Kasi pag living like Jesus ka, problema ka ni Satanas. Pag-isip niyo sa umaga, mahalin niyo ang Lord. Awitan niyo. Kantahan niyo. Huwag kayo ng isang personal at malalim na relasyon sa Kanya. Huwag niyo po siyang tipirin. Amen? Huwag kayong gumayan sa maraming Koreano. Pag nagbubupay, 3 oras. Purihin na Panginoon. Pag nagpipray, 30 minutes. Si Jesus po ang pinakamasarap na kausap araw at gabi. At kahit hindi niyo po narinig ang tinig niya, narinig niya kayo. At maniwala po kayo na pagkatapos niyo po siyang mahalin, ibigin, sambahin ng buong puso, buong lakas, buong kalwa at buong
Espiritu, at kayo po'y nanalangin, maniwala po kayo. Kahit wala kayong narinig na tinig niya, maniwala kayo dahil sinabi niya na kayo tatawag, siya po'y sasagot. Answers prayer kayo. At magpasalamat na kayo sa Kanya. Huwag kayong gumaya sa maraming iniintay niya muna yung sagot bago siya maniwalang sinagot siya ng Diyos. Hindi po faith yun. Ang sabi ng Lord sa Mark 11:24 ay ito, ano man ang hingiin nyo, pagkatapos yung manalangin ay maniwala kayong ito'y tinanggap nyo na. Hindi sinabing pag nakita mo at naranasan mo sa kakalang maniwala, kahit ala ka pang nakikita, wala ka pang naranasan dahil nanalangin ka at siya'y nangako. At ang sabi niya, maniwala kang sinagot kita, ito'y tinanggap mo na. So magpasalamat ka na at magsabi ka, Lord, salamat po sa answers prayer ko. Siya man ay kaligtasan ng pamilya mo, breakthrough sa trabaho, negosyo, pagpapaalala sa mga pangako niya, maniwala kang sinagot ka niya. Kasi kung bakit kayo dapat maniwalang sinagot ka niya, kasi ang Diyos natin hindi rebulto. Hindi siya patay. Hindi siya kagaya ng rebultong may kamay pero walang pakiramdam, may paa hindi nakakalakad, may bibig hindi nagsasalita, may tenga pero hindi nakakarinig. Amen, walang pakinabang. Ang Diyos natin buhay. Bilang niya yung buhok ninyo, yung inyo pong kinabukasan habang alam niya, at walang nagagalap sa ibabaw ng lupa na hindi niya nakikita at hindi niya kontrolado. Ganyan kakapangyarihan ng ating Diyos. Kaya maniwala kayo at huwag kayong magsawang manalangin ng manalangin kasi hindi siya nagsasawang sumagot ng sumagot ng sumagot ng sumagot ng sumagot ng sumagot ng sumagot. Wala po sa edad yan, amen? Nasa puso yan. Eh si Ana, tanda-tanda na ni Ana, 106 yung edad. Nananalangin, nag-aayuno. So answers prayer siya. At ito po maganda, pag tayo po'y nabubuhay sa panalangin kagaya ng Panginoong Jesucristo, si Satanas, nagre-resign. Nagre-retreat. At ang diable nagsasalitang, ayoko lang sa mga taga-oras ng himala sa taga-Gisa. Walang ginawa kundi manalangin ng manalangin, nabibingi na ako. Hindi ko na kayang ginagawa, nililipat ako doon sa batugan manalangin. Lilipat ako sa ibang fellowship na tamad manalangin. Mas gusto pang manood ng TV, amen? Gusto pang mag-puzzle at magbasa ng dyaryo kaysa manalangin at magbasa ng Bible, hindi ko kahit taga-oras ng himala. Hindi sila nag-i-struggle maging kagaya ni Jesus. Pinamumuhay nila si Jesus. Okay? Ang nag-i-struggle lamang pong maging kagaya ng Panginoon na hindi niya pinanahanan. Pero pag nakatira na ang Lord sa iyo, hindi ka na mag-i-struggle. Kasi yung kailangan mong ipamuhay nakatira sa iyo. Para po itong agila, hindi kailangan ng agilang mag-struggle para maging agila. Siya'y agila. Dapat siya po'y magpaka-agila. Ang mag-struggle para maging agila ay yung manok kasi hindi siya agila. Pero pag agila ka, mula nang naisilang ka bilang batang agila, agila ka. Hindi ka dapat mag-struggle kung agila ka kasi agila ka. Ang kailangan mo ay magpaka-agila. Matutong lumipad, magpakalalim sa pananampalataya. Sumunod sa ehemplo ng tatay niyang agila sa turo at ehemplo ni Tatay Apostol. May tao po ba dito? Ang nag-i-struggle, yung walang pera, walang biyaya, pero yung meron, nagpapasalamat sa Diyos. Yung nag-i-struggle, yung walang power, pero kung may power ka, hindi ka nag-i-struggle, pray ka lang ng pray sa may sakit at ang may sakit ay gagaling. May tao ba rito? Yung nag-i-struggle manalangin ay yung hindi marunong manalangin. Pero yung nananalangin, palagi nananalangin, hindi nag-i-struggle yun, satisfy sa answers prayer yun. Mahinang pumalakpak yung mga tao dito. Hindi ko nakikitang nasigaw ang mga tao rito. Maliwanag ba yan? Ang nag-i-struggle mapagpala ay yung magnanakaw na ikaputandog. Pero yung bigay ng ikaputandog, hindi nag-i-struggle yan kasi bukas yung mga bintana ng langit at buhos ng buhos, yung biyayang walang sukat paglagay. Paniwalaan po natin yan. Hindi anghel ang may sabi niyan. Ang Diyos mismo, ang sabi niya, subukan yung dalhin yung inyong mga ikaputandog sa bahay ko. Lalo na sa panahon ng Kristo, magpakatapat kayo pag hindi ko binuksan yung mga bintana ng langit at ibuhos yung pagpapalang walang sukat paglagay. Paniwalaan natin eh. Ang sabi ko, paniwalaan natin yan. Ang nangako po hindi tao, hindi archangel, hindi seraphim, hindi cherubim, hindi warrior angel. Ang Diyos mismo yung nagsalita. Paniwalaan natin yan.
Dali nyo yung ikaputhandog. Huwag kayong mabuhay sa nakikita nyo. Huwag yung problemahan yung krisis ng mundo. Paniwalaan nyo, sinasabi ko, huwag kayong umasa sa kamag-anak nyo sa Europa, sa Amerika, sa Canada, kung kanino pa. Sa akin kayo umasa, dali nyo yung makaiputhandog ninyo. Pag hindi ko binuksan yung bintana ng kalagit, ibus yung pagpapalang walang sukat paglagay. Paniwalaan natin yan. May tao po ba dito? Wala akong nakikitang lumulog rito. Wala akong nakikitang lumulundag dito. Huwag tayong maniwala sa diablong tayo po ay magtabi ng pera at magmatamad sa pagbibigay ng ikaputhandog kasi may Kristo mataas yung kasiling. Wala tayong pakialam kay tumaas siya dahil yung biyaya natin ay hindi bumababa, pataas ng pataas. May tao ba rito? At tayo natutuwa sapagkat alam natin yung prophecy nangyari na sabi ng tatay, pag dumating na ang recession sa buong mundo, wealth transfer ay nagaganaw. May tao mo ba rito? Wala ko nakikitang lumulundag rito. Wala ko nakikitang tumatalong. Wala ko nakikitang sumisigaw. We will triumph in the Lord. Hallelujah! Triumph in the Lord. We have triumphed Like ever before. For greater is He. for greater is He that makes us overcome. We will walk in the power of His might. We will walk in the power of His might. We will shine for His glorious light. Our glory days are happening now. For greater is He. Dilim sa mundo, liwanag sa church. Kahirapan sa mundo, kasaganaan sa church. Kamatayan sa mundo, buhay sa church. Sakit karamdaman sa mundo, kalusugan sa church. Pag-aalala sa mundo, kapayapaan sa church. May tao ba rito? Pag-aalala sa mundo, pananampalataya sa church. Like never before. For greater is He. For greater is He that At lahat ng ninakaw lang dyan ay ibabalik niya kasama ang tubo. Hallelujah! We will walk in the power of His might. we will walk in the power of His might. We will shine for His glorious light. For greater is He. For greater is He that makes us overcome. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Sing it, sing it. Jesus reigns. Lahat po umawit. Declare your victory. Jesus reigns. Jesus reigns. Yes, we reign. Yes, we reign. Say it. Yes, we reign. Hallelujah. Yes, we reign. Yes, we reign. Sing it, sing it. Declare it. Our God reigns. Our God reigns.
At the top of your voice, say it, we proclaim our God is mighty. And we proclaim our God is mighty. Lift up your name. Lift up your name, For you are holy. for you are holy. Singing again. In adoration. How great is our God! Lahat po'y magtaas ang dalawang kamay. Sing it, declare it. It's our God. Sing with me. And all the world will sing. How great! Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. For you are worthy. You are worthy of our praise. My heart will sing. My heart will sing, How great is our God. is our God. Jesus' name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sabihin po natin ito ng napakalakas na puno ng pananampalataya kasama kay Rian by millions na nanonood ngayon sa ating live streaming nationwide and worldwide. Sabihin ito ng napakalakas. Ang tagumpay ko at kasaganaan ay wala sa takbo ng ekonomiya ng buong mundo, kundi nasa aking relasyon sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. At ang sabi ng kanyang salita in 1 Corinthians 3:31, lahat ng sa Ama ay akin. Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Hallelujah! Be seated, please. Maliwanag po ba yan? Huwag niyo pong kakalimutan yan, mga anak. Ako'y galit na galit po ako kay Satanas. Pinagluloko niya po yung body of Christ.
Ay kung bakit naman niya po naloloko yung body of Christ. Kasi backslider po yung nasa Bible, pababa sa congregation sa iba't ibang denomination, walang naintindihan sa salita ng Diyos. Puro theology, puro theory, puro thesis, wala sa truth. Ang atin pong tagumpay kasaganaan habang panahon ay wala sa takbo ng ekonomiya ng mundo. Nasa ating tamang relasyon sa Diyos. Anong sabi ng Philippians 4:19? Look to Tatay and my God, your God, our loving Father, shall supply, and doon po yung willingness, all your needs, according to His riches and glory in Christ Jesus. So habang tayo po'y nasa Panginoon, ano man po yung mangyari sa mundo, yung supply natin mula sa Diyos, sa ating Amang sumasalangit na mahal tayo, ay tuloy! Now look to Tatay. At ito pong supply na itong mga anak, mga minamahal, hindi po natural, hindi ordinary. Siya po'y supernatural. Alam ba ninyo, sa Old Testament, may dalawang pamilya pong naganap. Yung una po'y panahon ni Abraham. Naghihirap po ang mundo, pero si Abraham ang yaman-yaman. At nagkaroon na ikalawang pamilya ng panahon po ni Isaac. Naghihirap ang mundo, si Isaac ang yaman. Si Jesus po na nagpayaman sa kanila ay si Jesus ding sumasa atin. Parehas lang. At kung bakit sila nalagana, una, tama ang relasyon nila sa Diyos. Ikalawa, nananampalataya sila at naniniwala sa mga pangako ng Diyos. At ikatatlo, hindi sila nagsasawang sumunod sa utos ng Diyos. Mahinang pumalakpak yung mga tao rito. Panoorin nyo ito at pakinggan uli mamaya, bukas, intindihin yung maigi. Ipagpasalamat nyo sa Diyos. Walang nagaganap sa mundo, ang Diyos po'y nagulat, nagtaka. Hindi pa niya ginagawa ang dyablo, lahat ng nagaganap sa mundo at magaganap, ay alam niya na. Lahat na nangyari, ay batid niya. At lahat ng takbo ng nagaganap sa mundo ay kontrolado niya. Nung magkaroon po ng ng panahon ni Haring Ahab, 3 taon at kalahating walang ulan, nakahanda na po yung supernatural supply o provision ni Elijah. Ay kung bakit doon siya pinadala doon sa Brook of Cherith sapagkat walang ulan, walang tubig. Pero si Elijah sa Brook of Cherith, kanya lahat yung brook. Drink all you can si Elijah. Eat all you can si Elijah. Intindihan niyo po yun? Huwag kayong umasa ng natural na supply na galing sa mundo. Gusto ko kayong kausapin na isa. Actually, tapos na po tayo, kaya lang ako'y binubuo ng Holy Spirit Tumingin po kayo sa akin. Huwag kayong magkamaling umasa ng supply sa mundo. Ano isusupply ng mundo Out of supply nga siya. Pakinggan niyo akong maigi. Ang supply na pwede niyong asahan ay supernatural. Walang iba. Pag nagkamali ang sino man na umasa ng supply sa mundo, then, dahil ang mundo ay magsasuffer ka. Ang supply na ibibigay ng Diyos sa inyo, puro supernatural. Hindi pwedeng natural dahil ang Diyos ay hindi natural na tao. Siya ay supernatural God. Huwag na huwag kayong aasa ng supply sa mundo. Sa Diyos kayo umasa. Kagaya nga ng sabi ng Lord, have faith in God. Dapat lahat ng bishop at lahat ng mga nagtuturo sa Bible, dapat nakikinig sa akin ngayon. Inuulit ko, huwag kayong magkamaling umasa ng supply sa mundo. Mapipail tayo. Dahil ang supply na ibibigay niyo ay supernatural. Huwag niyo nang problemahin kung paano niyo gagawin yung maniwala ka na lang na walang imposible sa Diyos. At ito pa maganda rito. Nung wala nang laman ng Brook of Cherith, pinapunta ng Diyos si Elijah sa babae sa Saripat. Yung credential po ng babae sa Saripat, eto, walang asawa, may huling hapunan, at mamamatay na silang mag-ina. Huling kain na po, yun yung credential niya. Pagkatapos, pinapunta pa ng Lord si Elijah rito para kunin pa yung kanyang huling pagkain. Sa tingin po ng maraming mga mananampalataya hindi na unawaan ng kasulatan, mag-aakusa. Sasabihin ng taga-mundo. Walang naunawaan. Huwag nating pansinin yung mundo. Kung sino pa nagbabalita dyan ang ibabalita niya, let them do their job. Because news is their business. And believing God is our business. Ay kung bakit doon pinapunta ng Diyos si Elijah, it is simply because
para malaman ng lahat na ang nagpakain kay Elijah hindi babaeng balo kasi huling hapunan na nga eh, kundi ang Diyos. At kung bakit pinapunta ng Diyos si Elijah sa babae sa Saripat, upang yung babaeng mamamatay sa gutom ay kumain ng kumain sa loob ng 3 taon at kalahati. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Kaya ang supply na ibibigay ng Diyos ay supernatural. At pag pinag-usapan natin ng wealth transfer, itong maliwanag dito, hindi ito palaging puro pera, kasama rito yung mga lupa, mga sasakyan, mga bahay, favor, promosyon, posisyon ng mga wicked. At wag muna kayo magbibili ngayon ng mga sasakyan, ng mga bahay, mag-antay-antay lang kayo ng konting panahon. Buy one, take one ito. Kahit marami tayong pera, wag muna tayong mamili. Gumamit tayong wisdom. Kasi mamimili ka. Kaya natin silang magkugulo kung anong gusto nila, electronic vehicle, diesel, o ano pang gusto nila. Bayaan natin silang mga problema, mag-antay lang tayo. Tabi lang muna natin mga kayamanan natin. Saka tayo mamili. Sabi ko, buy one, take one ito. Huwag ka muna mamili dyan ng mga kondominium at mga lupa. Hintayin natin bumaba ng bumaba. Isang araw, giveaway na to. Ngayon na pumalakpak yung mga tao rito. Ang unang muna nating pagbuhusan ng panahon ay yung katapatan natin sa Diyos sa pagbibigay. Kasi anihan ngayon, glory harvest, hallelujah. Wealth harvest, glory to God. Soul harvest, siya nationwide harvest, worldwide harvest, 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 harvest. Ito yung unahin natin. My God shall supply all your needs. Walang kinalaman ng ekonomiya ng mundo rito. Nasa relasyon nyo to sa Diyos. Nasa relasyon. Yung babae nga sa Saripat na walang relasyon sa Diyos, by God's grace and mercy, napagpala, paano pa kung living like Jesus ka? Tanyo si Ahab, nagsasaper. Siya yung hari, nagsasaper sa palasyo, pati yung mga advisor niya. Yung babae sa Saripat, itolyokin, 3 taon at kalahati, hindi naubos yung langis at yung arena, supernatural supply. Ito, totoo ito. Pagbigay kayo ng bigay, huwag mong bilangin yung pera mo, titigan mo, maniwala ka, pagtulog ka, dumadami yan. Lakasan nyo yung palakpak nyo. Maniwala ka. Huwag kang bilang ng bilang dyan. Kagaya ng unbeliever at mga backslider na nasa 5-fold, ito na lang pera ko. Tigilan mo yung kakakakumpis mo ng walang kabuluhan. Magpasalamat ka sa Diyos. Bigay ka ng bigay, magmumultiply, kagaya ng maliliit na tinapay at paniwalaan mo yan. Kaya sabi niya, magbigay ka at bibigyan ka. Hindi ka niya bibigyan ng konti, hindi ka niya dadayain sa bigayan. Sa bigayan panalo ka, satisfy ka, mapaparangalan siya. Hindi siya kagaya ng diablo, lulukuhin ka. Pagdating sa bigayan, kukulan ka ng kukulan. Pag nagbigay ka sa Lord ng konti, bibigyan ka niya ng marami. Pag nagbigay ka ng marami, mas marami ibibigay niya. Pag binigay mo lahat ng kanya, ibibigay niya sa iyo. May tao ba rito? Do you get that? Sabi mo sa katabi mo, yung supply ay supernatural. Sabi ng marami, sabi ng bishop at pastor ng backslider sa kanyang kongregasyon, may krisis tayo. Okay lang kasi mga backslider kayo. Punta na kayo sa oras ng himala para mapunta kayo kay Kristo at mawala kayo sa krisis. Hindi ako nagpapatawa. Kaya ano pang krisis yung maganap sa mundo, si tatay po ay hindi po tatanda. Lalo akong gagandang lalaki at ako'y masaya. Pag may revelation ka, living like Jesus ka, walang pwedeng tuminag sa'yo. Kaya nga ako nagpunta rito ngayon eh. May tao mo ba rito para ipaunawa sa inyo lahat ng samayatin? Ano bang sabi ng Proverbs 10:6? Blessings is upon the head of the righteous. Ang sabi rito sa NIV version of the Bible ay ito. Medyo maganda-ganda ng konti po yung translation dito. Pero parehas lang naman pag in-explain mo kasi alam nyo, sa Hebreo, marami kasing meaning yan eh. Kaya kahit iba-iba yung translation, okay lang po yun. Blessings crown the head of the righteous. Saan po nilalagay po yung corona?
Meron ba kayo naunawaan niya lang yung palakpak nyo? Yung blessing daw po nakakorona sa ulo. Wala akong nakikitang tumatalo rito. Wala akong nakikitang lumulundag rito. May tao ba rito? So kayo, pumapalakpak kayo. Mag-ready kayo mamaya rin sa kagalakan natin. May tao po ba rito? Yung blessing daw po nakakorona sa ulo natin. Yanda baba ka. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo. May tao mo ba rito? Now. Hindi po tayo natapos dito, ha? Ito ang sabi ng verse 22. Actually, memorize ko ito, pero masarap basahin. Ito ang sabi rito. Hallelujah. Glory to God. Masama na naman loob ni Satanas. The blessings of the Lord brings wealth. Yung blessing na yun ay hindi blessing lang patungo sa wealth. Kuryando mo ba, Shika? At yung pong mga kurap na mga politician at mga bilyonaryo sa buong mundo, may wealth yun, pero masakit ulo nun. Walang Diyo yun. Kasi yung wealth nila under judgment, tayo hindi. Yung blessing daw, nakakorona sa ulo natin. At itong blessing na ito, magiging wealth. At ito po pong sabi ron sa ibaba ng verse 22. The blessings of the Lord brings wealth without painful toil for it. Hindi mo raw pagpapaguran. Sa ibang translation, and He had no sorrow in it. Wala raw kabigatan yung wealth na to. Kundi joy. Joy, 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 joy! Nasaan daw po yung blessing ng Diyos sa mga taong matawid? Nakakorona sa ating mga ulo. Sabi, kakambal ng buhay natin. Oh, kakambal, kakambal, kakambal. Lahat po tayo pumalakpak ng malakas. Sumigaw ng malakas. Oras na para magpuri. Oras na para lumukso. Oras na para lumundag. May tao ba rito? My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. Everything is blessed. Come on. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. Everything is blessed. My hands are blessed. Wave, wave, wave your hands. Let them see your blessing. My head is blessed. Everything is blessed. Everything is blessed. My head is the head. My head is the head of the Lord. My body is the temple of God. My I eyes cannot be blind. No way, no way. I cannot be down. My head is the head of the Lord. Ha! My body The is the temple of God. My eyes cannot be blind. No way, no way, no way. I cannot be down. I cannot be Ha, ha. Come on, everybody, wave your hand. Our song is forever. Yes, do you hear that? Victorious forever. I know I'm Everybody jumping. Woo! My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. Everything is blessed.
say this. Nasaan daw po yung blessing? Kakambal natin. Now let me say this. Huwag niyo itong kakalimutan. Panoorin niyo ulit ito mamaya. Libre ito. Pag pinagpala ka na ng Diyos, wala nang magagawa pa ang diablo. Ang pinagpala ng Diyos, pinagpala niya na! Ang Jesus ay pinagpala niya ng sobra-sobra! Hallelujah! Sing it! My hands are blessed. My legs are blessed. Woo! My hand is blessed. Everything! Everything is blessed. My hands are blessed. Woo! My legs are blessed. My hand Almost! is blessed. Everything is blessed. My hand is the hand of the Lord. My body! My body is the temple of God. My eyes cannot be blind. Ito pa, ito pa, ito pa. Ito pa. Kasi parang yung sayaw nyo, blessed lang kayo. Hindi kayo so much blessed. Palagay ko mababago na sayaw nyo rito. Ito po ang sabi po ng Job 36:11. Dahil naglingkod tayo sa Diyos. Because we serve God, we will spend our remaining days here on earth in prosperity. And our remaining years in pleasure, satisfaction. Do you believe that? Somebody clap their hands, shout, jump, dance, rejoice. My hands are blessed. Woo! My legs are blessed. My hand is blessed. Malungkot yung mundo kasi wala kay Kristo. Iligtas natin sila, iligtas natin sila. My legs are blessed. Woo! Everything. My hand is the hand of the Lord. My body the temple of God. My eyes cannot be blind. No way! I cannot be down. My hand, But soaring high. my hand is the hand of the Lord. My body, My body is the temple of God. my eyes cannot be blind. Oh, I cannot be blind. Taas mo na natin mga kamay. I'm victorious forever. I have overcome the world. I know I'm blessed. Woo! Forever. Eh! Come on, say, my hands are blessed. Glory! My legs are blessed. Oh, thank you, Jesus. My hands Oh, thank you, Father. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, our victory is settled in heaven forever. Oh, walang pwede magbago ng tagumpay natin. It's final. It's executory. It's irrevocable. Ah, I'm victorious forever. Come on, declare it. I'm victorious forever. I have overcome the world. I know I'm blessed. Forever One blessed. more time, come on, declare. I'm victorious forever. I have overcome the world. I know I'm blessed. Forever blessed. 1, 2, 3, go! My hands are blessed. Woo! My Everything. Eh kasi nga, meron talagang himala sa oras ng himala eh. Maraming himala sa oras ng himala. Ang pera ay bubus, ang biyaya yung aapaw. Supernatural supply, supernatural provision. Everything is supernatural. Mga bingi nakaririnig, mga pilay nakakalakal, mga sakit ay gumagaling sa pangalan ng Panginoon. Panginoon.
at ng Diyos ay magaganap kayo sa ating kapanahunan. Ikaw ang misteryo pinili. Pinakamalaking wealth transfer na hindi pa naganap sa istorya ng mundo ng church ay nagaganap kayo sa ating kapanahunan. Pagpuri sa Diyos. We will plunder the wicked. Magalak ka, Jesus is our shield. Ang Diyos ay sumasagot. Oriandoro baba, shikarandora babahay. Jesus is our shield. Ang Diyos ay sumasagot. Taas na natin mga kamay. Ikaw ang misteryo pinili. Pinagpalakpan ng Diyos. Ministero pinawag, ministero pinili. Sumamat, pagpuri sa Diyos. Magalak ka, Jesus is our shield. Ang Diyos ay sumasagot. Magalak ka, Jesus is our shield. Satan tremble, demon and hell scream. Ikaw ang misterong pinili. Pinagpalakpan ng Diyos. Misterong tinawag, misterong pinili. Sumamat, pagpuri sa Diyos. Diyos ika'y! Diyos ika'y pasasalamatan. Sa'yo ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan, di mababayaran ng luha. Kami malayang magawitan. Kami malayang magsaya. Sa piling mo kami malayang lubusan. Diyos ika'y pasasalamatan. Sa'yo ang tunay na kalayaan. Ang Kalayaan di mababayaran ni lumahan. Kami malayang magawitan. Kami malayang magsayawan. Sa piling mo kami malayang lubos. Taas mo na natin mga Kami magpupuri sa iyo habang panahon sasambahin ka namin. Magliligtas sa buong mga mayaman. Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Kami magpupuri sa'yo. Magliligtas sa buong mundo. Mga mayaman, Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Kami magpupuri sa'yo. Magliligtas sa buong mundo. Mga
bago po tayo, ang tanong na tayo mo po, sabi mo sa katabi mo, you have no option. But to increase, to enlarge, and multiply the wealth of the wicked is in your hands. Now if you believe it, clap!